Be ready at all times. Maging handa kayo. Sometimes ganito tayo we spend our time for something. Minsan, hindi natin nababatid, nauubos ang oras natin sa walang katorya-toryang mga bagay. Ang Advento, my dear friends, ito yung sinasabi natin, the arrival. We are waiting for what? Sa pagdating ng ating Panginoong si Jesucristo. Ang unang Adbyento, ipinapaalala sa atin na kung saan binibigyan tayo ng tema na tinatawag nating pag-asa. We are always looking for hope. Sino nga ba dito ang nawawalan na ng pag-asa sa kanyang buhay? Kaya nga mga kapatid, sa ating buhay, hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Sometimes, we celebrate the Christmas Day, kain dito, bigayan diyon, reunion dito, reunion doon. Pero deep inside, the other side of your life, kaaway mo naman pala yung kapatid mo. Kaaway mo naman pala yung kamag-anak mo. Kaaway mo naman pala yung kapitbahay mo. Diba? Useless ang celebration kung merong yung puso mo, may angking galit pa sa iyong kapwa. Kaya nga sabi, ang Pasko is the time for giving. Pagbibigayan, pagpapatawaran. Kasi doon natin nakikita na di-develop yung sinasabi nating pagmamahalan. Doon natin nakikita sa yugto ng Pasko, yung panahon ng pagkakaunawaan. Doon natin nakikita ang panahon ng pagbibigayan. Pero na kung saan, pwede naman magbigayan kahit hindi Pasko eh. Kaya nga sabi ng Panginoon sa atin, you must be ready at all times. Kung pinaghahandaan mo ay ang external beauty, you must prepare yourself, yung puso mo. Dahil sa puso mo, doon mananahan ang Diyos. Kaya nga, my dear friend, sa pagbabalik ng Panginoon, sabi nga, kamusta kaya ang mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos? Naging mabuti kaya tayong estudyante? Naging mabuti kaya tayong guro? Naging mabuti kaya tayong doktor? Naging mabuti kaya tayong empleyado? O naging mabuti kaya akong pare? Kasi minsan sabi nga, nasanay lang tayo sa salitang entitlement. We are entitled in honor of this name, pero yung pakitaan ka ng bagay na nakikitaan ba sa iyo ang ibiyayang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos? Kasi minsan nagigising lang tayo sa sandali ng ating buhay kapag nakakaramdam na ng sakit, sasabihin, bigyan pa ako ng Panginoon ng panibagong buhay. Magiging matino na ako. Kaso sabi, huli na ang lahat. Kaya nga sabi, my dear friends, huwag mong tipirin ang Diyos. Kasi kailanman hindi ka tinipid ng Diyos. Do your best shot. Kasi sa bawat pagdiriwang natin, sa bawat pag-iral natin sa mundo, just always look yourself, ito yung huling araw mo. Kaya yan, mga estudyante niya, bata ka pa lang, kung may pangarap ka sa buhay, do your best shot. Kasi hindi mo alam hanggang kailan ka lang sa mundong ito. Kasi wala nakakabatid ng oras, panahon. Pero ang laging pinapaalala sa atin ng Diyos, you must be prepared. Kung ang pinaghahandaan mo, ang pagdating ng iyong mga inaanak, ang pagdating ng iyong sweldo, paghanda mo rin naman ang pagdating ng Panginoon sa iyong buhay. Kasi ang pagdating ng Panginoon sa ating buhay, sometimes hindi natin nakikita, nariyan na pala. Kaya nga sa panahon ng Adbyento, ngayong unang linggo, ipinapaalala sa atin ng Diyos ang salitang pag-asa. Sa kabila ng ating pinagdaraanan sa ating buhay, sa kabila ng mga problema, sa kabila ng mga pag-uusig sa atin, ang sinasabi ng Diyos, huwag kang mawalan ng pag-asa. Dahil darating ang panahon at oras, ang lahat ng iyan ay mapapawi kung lubos kang maniniwala sa akin. Kaya nga, my dear friends, the first week of Advent na tinuturo sa atin ng Diyos, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ihanda mo ang daraanan ng Panginoon, hindi lang sana ang iyong tahanan, kundi ang iyong puso na tigib ng kasalanan at pagkakasala. Amen.